sa pumapagpalang gabi po sa atin. Ha? Hindi po ako naparito upang humingi po sa inyo ng pera, kundi sabihin ko po sa inyo ang pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin po, tayo po ay iniibig ng Panginoon. Minsan po, hindi po tayo marapat-dapat sa Kanya, pero ibinigay niya ang Kanyang buhay. Malinaw po na sinasabi ng John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung nag-iisang anak niya upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay mabigyan ng buhay ng walang hanggan. Ang tinutukoy po ng buhay ng walang hanggan ay sa langit. Ngayon po mga kapatid, hindi ko kayo hinihikayat para maging member ng ating church. Kundi sabihin sa inyo, ang tunay na pag-ibig ay na kay Kristo. Ngayon, kung nakikinig ka ngayon sa oras na to, kung may pinagdaraanan ka, individual, family, trabaho mo, mag-aaral mo, may pinagdadaanan ka, kapatid, ang sagot niyan si Kristo. Ang tunay na pag-ibig lamang ay kay Kristo na hindi natin matatagpuan kung sino man. Hindi, ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Hindi mo mapansinin to, kapatid. Ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa buhay mo. Ang pinakamasarap yan, kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos. Lahat ng bagay dito sa mundo pwedeng mawala. Kahit yung buhay ng tao nawawala. Pero ang pag-ibig kayo ng Panginoon ay hindi nawawala kahit kailan. Kaya mga kapatid, kung naririnig mo ang aking boses, wala pong ibang sasabihin sa iyo kundi mahal ka ni Kristo. Si Kristo ay napako sa krus upang tapusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang gagawin lang po natin, kailangan po natin maniwala at manampalataya sa Kanya. John 46, Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang iba pong makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan po ni Kristo. Walang religion, walang anuman, kundi si Kristo lang. Ang kailangan mo lang maniwala at manampalataya, kapatid. Walang requirements yan, kundi tanggapin mo yung binibigay ni Kristo na regalo para sa bawat isa. Kapatid, tama ba? Isa ng regalo binibili. Di ba po? Pero ang pag-ibig po ng Panginoon ay libre lang na ibinigay sa bawat isa. Ang kailangan lang po natin ulitin ko po, maniwala at manampalataya sa Kanya. Kasi mahal na mahal ka ni Kristo. Ano man ang ginagawa mo, kung bibili ka man, nakaupo ka man, nakatayo ka man, may niisip ka man o wala, mahal na mahal ka ni Kristo. Ang kailangan mo lang tanggapin siya. Ganun niya tayo kamahal. Kaya tatlong bagay lang ang gagawin natin, mga kapatid. Una, aminin natin na makasalanan tayo. Pangalawa, pag-isihan na makasalanan tayo. Pangatlo, tanggapin mo ang Panginoon, ang sariling tagapagligtas. Walang budget. On this spot, ngayon mismo po, magkakaroon ka ng pagkakakilala kay Kristo, tatanggapin ka bilang anak niya. Ang pinakamasarap na lahat, ang umibig sa atin, kundi siya lamang. Ang pag-ibig, sige lang gagawin mo. Mula sa iyong puso, gawin mo to. Dahil mahal ka ng Panginoon. Nakapinig ka man o nakalila, pwede mo akong sabayan sa manalangin pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kung ready ka na, hindi ka papalapin, hindi ka bumigyan ka lang, stay ka lang. Mula sa iyong puso, hindi galing sa ating puso, mula sa ating puso. Ito yung panalangin na pagtanggap para kay Kristo. Kung ready ka na, sabihin mo lang ganito, Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Pinag-iisiyan ko po na ako'y makasalanan. Pinag-iisiyan ko po yung mga bagay na nagagawa ko laban sa iyo. Inaamin ko po lahat ng aming kasalanan. Panginoon, sa oras na to, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Pumasok ka po sa puso ko at manahan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yan, kapatid, at susunod ka sa panalangin, sabi po ng Bible, ikaw na po ngayon ay kasama po at anak na po ng Panginoon.